Hi, good afternoon, Mr. Teddy Casino, sir. Mr. Senatorial Candidate Teddy Casino, good afternoon, sir. Yes, good afternoon at magandang hapon po sa lahat ng nanonood at Ayun, nagsusubaybay. Sorry, inaantay. late. Yes, inaantay po namin kayo at ang ating mga tagapanood ngayon ay talagang inaantay po kayo. At nang sa ganoon ay makilala po namin si Mr. Teddy Casino. Sino nga ba at ano ang adhikain ni Mr. Teddy Casino sa kanyang pagtakbo bilang senador dito sa darating na halalan? Yes po, at alam niyo naman 2 minutes na ngayon. Last 2 minutes na po ng kampanya ngayon kaya talagang kung saan kami nakakarating so medyo na late po tayo. Well, tayo po ay muling tumatakbo sa pagkasenador sa ilalim ng Makabayan Coalition. The last time po tayo tumakbo was in 2013. So after 12 years, tumatakbo tayo muli. At ang pangunahing dahilan na tayo tumatakbo ay dahil ayaw na natin na madagdagan pa ang magkakapatid sa Senado. Dahil kung sakasakali sa susunod na Senado baka meron tayong 3 Tulfo, 2 Villar, 2 Cayetano, 2 Estrada. Siyam na ho kaagad yun magkakapatid sa Senado. At ayaw ho natin maging family corporation o family business ang Senado. Kaya tayo po ay tatakbo. At syempre ayaw rin natin madagdagan ang mga budots na senador. Sapat na siguro yung isa lang, pero mukhang madadagdagan ng 2, 3 pa yung budots na senador. So ang gusto po natin ay magkaroon naman ng choice o alternatiba ang ating mga botante. Hindi na lang yung mga political dynasty, hindi na lang may mga artista, yung mga corrupt na politiko. This time gusto po natin magkaroon naman ng boses ang taong bayan sa Senado. Tama po. Ayan po. Kaya nga po ang background po natin is no to political dynasty kasi ayan po talaga ang problema natin sa buong bansa. Ewan ko kung ano ang meron sa mga political dynasty na wala sa mga alternative politicians na katulad po ninyo. Ang meron po sila ay maraming pera. At yung kapangyarihan at ang hawak nila sa makinarya ng politika down to the barangay level. At mahirap po talagang baklasin yan. Kaya nga sa kabila ng nasa konstitusyon naman mismo natin na nakalagay pinagbabawal ang political dynasties, patuloy silang namamayagpag at lumalala pa nga. Kung dati sunod-sunod lang ang kanilang paghawak sa kapangyarihan o sa posisyon, ngayon ay sabay-sabay na. Minsan ang tatay ang gobernador, ang nanay ang vice governor, ang anak ang mayor, ang apo ang kapitan. At para bang kanila na lang, no? Pag-aari na nila ang gobyerno, wala nang puwang para sa iba naman nais din maglingkod sa ating bayan. At maliban diyan, yung mga yung party list is being bastardized by these political dynasties as well. Parang sa kanila rin pati pati party list. Ano po masasabi po ninyo dito? Parang kung apelyido, hindi na nga apelyido ang kinikere nila sa kanilang sa kanilang mga tarpaulins na pinapalabas sa party list yung hindi na pangalan pala ng party list ang kinikere nila, kundi yung apelyido na nila, yung kinikere nila sa party list. Actually po, binaboy po ng mga political dynasties at malalaking interes ang party list system na as originally envisioned, ito ay para sa mga marginalized, underrepresented sectors. Ibig sabihin yan yung ating mga manggagawa, mga magsasaka, mga mangingisda, mga maralita, sectors like yung youth, women, PWDs. Pero ngayon po nakita natin mga political dynasties na rin ang may hawak. Yung pinaka-latest study po mahigit kalahati ng mga tumatakbong party list ay nanggagaling sa political dynasties. So kanya-kanyang baluarte na po sila ngayon at talagang nakakalungkot yan dahil napakalaking pagbaliktad yan doon sa tunay na diwa ng party list representation. Tama po. Given the chance to have a Senate seat, Mr. Casino, sir, ano ang magiging hakbangin natin upang sa ganoon ay masawata itong menace ng ating society na political dynasty? Of course, ang una dyan, kailangan talaga maglabas ang Kongreso ng batas defining what political dynasties are.
Dahil sa ngayon, bawal na yan. Ang problema, yung definition kung ano ang political dynasties ay ipinaubaya yan sa Kongreso. Pero there is actually a working definition in the SK Reform Act. Correct. Dinefine na dun sa antas para sa mga SK, ano yung political dynasty? Ito yung may kamag-anak ka sa second degree of affinity or consanguinity. Ibig sabihin, yung tatay mo, yung nanay mo, yung mga kapatid mo, yung anak mo, hanggang yung apo. Hindi pwedeng sabay-sabay sila o sunod-sunod na tatakbo para mga maiwasan na namomonopolyo ng isang pamilya yung kapangyarihan. So from the SK, gusto natin ma-expand yan na lahat ng posisyon dapat ganyan ang qualification. So makangailangan niya ng panukalang batas, which we have been filing for all these years. Pero ang isang dadalhin po natin, dahil ako ang training ko po bilang aktivista ay nasa kalsada. Opo, yung street parliamentarian, ika nga. Parliamentarian, yung paggamit ng people power. So gagamitin po natin ang ating posisyon sa Senado, hindi lang para maghain ng batas, but to mobilize our people para magamit natin ang people power para pwersahin na itong Kongreso at Senado na gawin ang kanilang trabaho, na ipasa ang isang anti-dynasty law. So gagawin natin itong malaking national campaign. Kasi talagang kung aasahan lang natin yung Kongreso by themselves, hindi talaga nila ipapasa yan kasi against their interest ang isang political dynasty bill. Pero kapag malakas ang puwersa ng mamamayan, to the point na siguro yung mala people power na kilusan, baka naman may tsansang maipanalo yan. Kasi napakahalaga, hanggat hindi naisa sa batas yan, talagang hindi tayo makakaasa ng makabuluhang pagbabago sa ating politika, pati sa ating ekonomiya, dahil nakita naman natin kung paano ginagamit ng political dynasties yung kanilang kapangyarihan sa politika para palaparin din yung kanilang economic interest. Kitang-kita yan doon sa isang senador ngayon sa Senado, kung paano yung pamilya nila ay ginamit yung kanilang katungkulan para palawakin ang kanilang negosyo. At sila ngayon ang isa sa pinakamayamang pamilya sa buong Pilipinas. Tama po kayo. Sabi ni Mr. Joseph Rivera Segundo, may tanong po sa inyo, sir. Sir Teddy, being a former party list representative, would you agree that the main objective of having party list representative in Congress had served its purpose? Yes po, pero on a limited scale, doon lang po sa mga party list na talagang kumakatawan naman sa kanilang mga sectors na nire-represent. Pero I would say majority of the party list now in Congress hindi tumatalima doon sa original purpose niya. Yun nga, nakita natin halos mga political dynasties na rin ang nasa likod ng mga party list na yan. At saka pati nga yung mga pangalan ng government programs, yun na yung ginagamit nilang pangalan ng party list, which should not be the case. May party list tayong may GSIS, may TUPAD, may AKAP party list, may may 4-piece party list. Oo, meron pa. So na-bastardize, kung ano na lang maisipan nila, kasi nga nawala na yung esensya ng dapat merong malinaw na advocacy para sa mahihirap na sektor, na dapat yun ang tunay na diwa ng party list. Pero sa ilang mga party list na tunay, nakita naman natin kung gaano sila kasigasig sa Kongreso. Tama. Kung kanila yung kanilang boses ang mga namumukod tangi sa usapin ng paglaban sa korupsyon, sa usapin ng pagtulak sa interes ng mga mahihirap. But bilang na lang po ang kanilang numero sa Kongreso ngayon. It seems to be that etong advocacy natin, even sa ating podcast, Boses ng Malayang Makabayang Mamamayan, this has been our advocacy ever since, na dapat hindi manatili, mamayagpag ang political dynasty. Pero pag titignan natin ang composition ng both the Senate and the House of Representatives, ay puro mga political dynasty. Is there a way na we can compel Congress through the Supreme Court to do their job para sa ma-define na totally itong political dynasty at nang sa ganun ay mahinto na yan?
Well, yan po yung laman ng isang petition ngayon sa Korte Suprema, yung mandamus petition na inoobliga ang Senado at Kongreso as part of their constitutional duty na i-define na nga kung ano yung political dynasty. So hindi pa natin alam ang magiging desisyon ng Korte Suprema, but knowing yung sinasabing co-equal branch, sila ay mga co-equal branches of government, hindi magiging madali para sa Korte Suprema na sabihin sa Kongreso kung ano yung kanilang trabaho. Kasi ano yan kumbaga may usapin dyan ng poder mo, cargo mo yon. Hindi papakialaman ng Korte Suprema kung ano ang trabaho ng Kongreso and likewise. But we hope na medyo maging aggressive ang Supreme Court kaugnay dyan. But that is only one legal challenge. Ang isa rin naming iniisip, we will try to develop the case that the anti-dynasty provision doon sa SK law ay dapat applicable sa lahat ng posisyon. But that will also require a legal and constitutional challenge later on. Pinag-aaralan na po yan ng ating mga abogado. So, kasabay niyan, kumbaga gagamitin natin lahat ng avenues na pwede natin gamitin para itulak talaga itong anti-dynasty law. Of course, kasabay niyan, magfa-file nga tayo ng panukalang batas sa Senado at Kongreso. And on top of that siguro is voters education to shun itong mga political dynasties na to. Well, kasama ho yan. Kaya lang, alam nyo po, madalas natin sisihin ang ating mga botante. Sinasabi natin, bakit nyo pa kasi binoboto yung mga political dynasties? But alam mo, sa totoo lang, sa maraming lugar sa ating bansa, wala akong choice ang tao Tama po. Halimbawa po ako, dito ako sa Metro Manila nakatira, yung aming lungsod dito, considered a very modern and very rich city. Ang naglalaban ho dito magbilas. Magbilas nga ba yun? Mag-inlaw, So whether iboto mo yung isang kandidato, ang kalaban niya, brother-in-law niya. At ang gusto niyang palitan, yung kanyang kapatid. Pero naglalaban yung asawa ng kapatid at yung kapatid. Kahit ho anong choice ng botante dyan, doon din babagsak sa pamilya o minsan naman, ang pinagpipilian lang ng mga kandidato a choice between two dynasties. So, voters education is one, pero hindi ho sapat yan hanggat hindi rin tayo nag-o-offer ng alternative candidates. At yun po yung aming layunin sa aking pagtakbo bilang senador, is to give our candidates our people a choice. So pag sinabi natin sa kanila, wag nyo na ang iboto ang mga political dynasties, pag tinanong nila, sino boboto natin? Dapat may pepresenta din tayo dapat. Deserving na hindi galing sa political dynasties. Pero would you consider going back to the two-party system dito sa ating bansa? I think that should be a very long shot. Na sabi natin going back to the two-party system. Pero would you consider that as an antidote to political dynasty? Well, in the past, hindi rin napigilan ng two-party system ang pag-usbong ng political dynasties. But I agree, ang pagpapalakas ng mga parties natin, whether it is a two-party system or a multi-party system, yun kasi ang kapalit ng political dynasty sa ibang mga bansa na dumaan na sila sa nalampasan na nila yung panahon ng political dynasty, ang pumalit sa monarchy ay yung mga political parties. Pero ang monarchy kasi pinapasa by blood yung pamumuno. Pero sa political party, supposedly dyan by merit. At kung ano yung tamang idea, napapag-usapan ng partido. So, ang problema dito sa Pilipinas, hindi talaga na-develop yung mga political parties natin to the point na nakakawala sila sa mga political dynasty. In fact, ang political parties natin are also identified by kung sino yung may hawak sa kanila. Pag sinabi nating nationalista, di Villar yan. Pag sinabi nating National People's Coalition, di Ko Juan ko yan.
Pag sinabi nating lakas o yung National Unity Party, rason yan. So, kumbaga may mga nasa likod nila na parang yun At parang ang nangyayari po kasi pagkatapos ng halalan kung sino yung majority party, the smaller parties are being eaten up by the bigger political parties. Parang gano'n ang nangyayari So, but definitely we will have to have pagpapalakas ng political parties para sila ay maging independent, no? Independent from big business, independent from the political party dynasties. At isang susi diyan yung usapin ng pagpopondo. Kasi sa ibang bansa, pinopondohan ng gobyerno yung political parties. Tama po, tama. Para sila ay manatiling more or less independent. So ito yung isang bagay na sensitibo at kailangang pag-usapan doon sa panukalang batas to strengthen the political parties. Pero kailangan ho talaga yan. Dahil kung walang mga political parties na papalit sa political dynasty, hindi ho tayo makakawala dyan sa mga dynasty. Mr. Casino, sir, ano po yung stand ninyo sa legislated wage hike? Unang-una, pagbati pala sa ating mga manggagawa nitong nakaraang Labor Day. Tayo po ay nagsusulong ng isang nationally legislated wage hike. Kasi alam nyo po, hindi naman totoong mas mura ang bilihin sa probinsya kumpara sa Maynila. Totoo yan. In fact, sa karamihan ng pagkakataon, mas mahal po ang bilihin sa probinsya kaysa sa Maynila. Pamasahe na lang, kuryente, gasolina, mas mahal sa probinsya so dahil dyan, dapat pantay na lang ang sahod sa buong Pilipinas para hindi rin magkaroon ng pressure yung ating mga manggagawa na magdagsaan dito sa Metro Manila kaya nagsisiksikan masyado dito. So ma-spread out din natin yung development. Ang usapin na lang dyan, magkano? At para ho sa amin, kung magkakaroon tayo ng isang nationally legislated minimum wage, it should be close to the living wage na around 1,200 pesos. Yan po ay mandated sa Constitution, yung usapin ng living wage. Ibig sabihin, dapat nakakabuhay yung ating sahod. Tama, tama. So, siguro 1,200 or somewhere close to 1,200. At syempre, kailangan pag-usapan dyan, paano masusuportahan ng ating gobyerno, lalo na yung mga small enterprises, para sila ay makapagbigay ng ganyang sahod na nakakatulong talaga sa ating mga manggagawa. Ang sabi kasi nila is there will be an economic ramifications sa ating mga negosyante or mamumuhunan if it's going to be a legislated minimum wage. Well, definitely mababawasan ang kita ng mga negosyante. Pero ito yung mga pagkakataon that importante we share the burden Kasi alam nyo, ang laki ng pakinabang sa buong ekonomiya kapag tumaas ng makabuluhan ang sahod ng ating mga manggagawa. Kasi yung dagdag na makukuha nila sa sweldo, hindi naman nila ibabaon sa lupa yan. Hindi naman nila ilalagay sa kanilang offshore bank accounts yan. Yan na, ipambibili rin nila ng kanilang kakainin. Ipapambili nila ng panggawa ng bahay, ng pamasahe, pambayad sa kuryente, sa tubig, edukasyon sa kanilang mga anak. So, in other words, yung sahod na ibibigay natin sa mga manggagawa, iikot naman yan sa ekonomiya At yung pag-ikot na yan sa ekonomiya, makikinabang kahit ang negosyante. So, wag natin tingnan na kawalan, no? Wag natin sabihin o wag sabihin ng negosyante na kapag dinagdagan niya ang sahod ng manggagawa, ano yun? Parang nawalan siya. Kasi kung titingnan natin sa pangkabuuan, nadagdagan natin ang yaman ng buong bansa. At magpaiikot yan sa ekonomiya, magpapaunlad pa ng ekonomiya, lalakas ang demand para sa mga produkto ng negosyante. So yun ang dapat maintindihan natin. It is not a zero-sum game kung tawagin. Babalik at babalik din sa ekonomiya yan. Okay. Unlike, halimbawa, pag ang lumaki naman ay ang tubo ng negosyante, minsan ipapambakasyon niya sa labas yan. Hindi nakikinabang ang ekonomiya natin. O kaya ipambibili niya ng kung anong mamahaling imported na produkto o ilalagay niya sa mga offshore bank accounts niya. Mabuti invest na lang natin sa manggagawa para at least umiikot sa loob ng ating ekonomiya.
Sir Teddy, alam ko busy kayo, no? Pero I have two last questions. Itong second to the last is, would you support the impeachment of Vice President Sara Duterte? Definitely po. Ako po ay isa sa mga complainants doon sa impeachment ni VP Sara Duterte noong isang taon sa usapin po ng confidential and intelligence funds. At tingin ko talagang masyadong garapal ang kanyang ginawa, ang kanyang paglustay ng pera ng bayan at yung paggamit ng mga peking reports at peking pangalan para pagtakpan yung paglustay na ito ay it's definitely an impeachable offense. Kailangan maturuan ng leksyon at mapakita natin sa ating mga kababayan na anuman ang taas ng iyong posisyon, ikaw ay may pananagutan pa rin. Hindi pwedeng dahil mataas kang opisyal, hindi ka nang mapapanagot. Kung yung mga barangay captain nga at saka yung mga barangay kagawad, pinaparusahan natin sa halagang 20,000. Ano pa kaya yung naglustay ng 125 million pesos in 11 days? So definitely at the minimum, kailangan magdumaan sa trial ito at sa Senado. At para sa akin, kailangan i-convict, no? Dahil usapin ito ng pananagutan ng Vice President. Now, if the President is also guilty of impeachable officials, then we should proceed with impeaching the President. Kasi yan naman ang nasa konstitusyon natin. Tama. Kung itong matataas na opisyal ay may ginawang pagkakamali, ang pagpaparusa sa kanila, pagpapanagot sa kanila ay sa pamamagitan ng impeachment. And my last question will be, ano po ang stand natin sa West Philippine Sea in relation to the recent decision of the Hague sa UNCLOS na atin ang West Philippine Sea? Would you pursue na talagang yan ay ipagpipilitan natin base sa decision sa UNCLOS? Opo, hindi ho usapin ng ipagpipilitan natin yan, yan tayo talagang atin naman. No? Yan ay pinakita na even kinikilala yung United Nations Convention on the Law of the Sea na yan ay bahagi ng ating exclusive economic zone. Tayo lang po ang may karapatan na magmina dyan, na mangisda at gumamit ng mga natural resources sa lugar na yan. So dapat lang natin yan depensahan. Ang nagiging problema lang naman dito ay dahil nga ang China very aggressive din sa kanilang claim. Bagamat hindi tayo naniniwala at hindi natin binibigyan ng recognition yung kanilang claim, di syempre merong conflict. Ano? At sa conflict na yan, tingin namin, the approach should be diplomatic and political. Hindi wala sa interest ng anumang bansa na mag-escalate yan into a military conflict. At yan ang isang nangyayari sa ngayon kasi dahil nga nandyan ang Estados Unidos na siyang kalaban din ng China at tayo ay tinitingnan bilang kasangkapan ng Estados Unidos, nag-escalate ngayon yung conflict, no? At napapasok doon sa banggaan ng US at China. At tingin ko as an independent nation, dapat kumawala tayo sa ganung dynamic. We deal with China and we deal with the US. Sabihin natin, i-demilitarize yung lugar, kung pwede alisin o let us work towards the removal of military troops, facilities and vessels doon sa West Philippine Sea. Huwag tayong papayag na yung bansa natin ay lalagyan ng mga missile system ng US na nakaturo sa China, na siyang magiging dahilan naman ng lalo pang pag-escalate ng military action ng China. Hanggang kung sila man ay maglabanan, tayo po ang maiipit. So we should demilitarize and de-escalate the conflict, pero tuloy-tuloy po ang ating aggressive na diplomatic assertion. Hindi naman ho matatapos sa 5 taon ito o 10 taon. Kaya wala sa interest natin na magkaroon ng gera dyan. Okay. Maraming salamat, Sir Teddy, sa pagkakataong binigay ninyo sa ating munting channel dito sa YouTube, ang Boses ng Malayang Makabayang Mamamayan. Now, I'll give you the chance to appeal to our citizenry, lalong-lalo na po dito sa Northern Luzon, na yun yung primary target po natin dito sa ating palatuntunan. Yes, Sir Gilbert. Maraming salamat po sa pagkakataong ito.
At sa ating mga kababayan po, ilang araw na lang ba? 9 na araw na lang yata at tayo ay magkakaroon na ho ng eleksyon. At sana po sa darating na halalan, wag na ho nating iboto yung mga political dynasty. Wag na ho natin iboto yung mga budots na kandidato. Wag na ho natin iboto yung mga kandidato ng mga malalaking negosyante, mga milyonaryo, mga dayuhang interes at mga asendero. Panahon na ho, iboto po natin yung mga tunay na kumakatawan sa taong bayan. At si Teddy Casino po sa matagal na panahon, mula po nung ating pagiging estudyante, naging aktivista po tayo. Bilang aktivista, tayo po ay naglingkod sa masa, naglingkod sa ating mga magsasaka, sa ating mga manggagawa, pinaglaban ang kanilang mga karapatan hanggang sa ako'y naging congressman ng 9 na taon sa ilalim ng Bayan Muna Party List at nag-akda ng maraming mga batas na pinakinabangan ng ating mamamayan. Sana po ay tulungan nyo ako na maipagpatuloy ang ganitong klaseng paglilingkod, ang ganitong klaseng pagservisyo doon naman sa Senado. Number 16 po ako sa balota, Teddy Casino po para senador. At kasama po natin ang 10 pang mga kandidato ng Makabayan Coalition, handa pong maglingkod sa iyo. So yun lamang siguro. Muli, maraming salamat sa iyo at sa lahat po ng nagsusubaybay. Maraming salamat din po, Sir Teddy Casino. Mabuhay po kayo and good luck at makakaasa po kayo na yung adhikain po ninyo ay adhikain din po ng boses ng malayang makabayang mamamayan. Maraming salamat po. Good afternoon, sir. Maraming salamat. Thank you very much po.